Okay, let's talk about this matter. Ano natin? Ayan, basahin natin sabay-sabay. Hindi pabago-bago ng isa pa po. Hindi pabago-bago ng isipan. That is a Christian. We'll talk about Christian commitment. Okay? Anong tawag sa tao na, karaniwang tawag natin sa taong pabago-bago isip? Ngayon, oo. Mamaya, hindi. Sabihin, oo, tapos wala. Anong tawag natin sa kanila? Ano? Walang isang salita. Walang isang salita. Ano pa? Pag ano? Walang isang salita. Pag walang isang salita, anong ibig sabihin? Hindi pa mature, no? Hindi pa mature. Usually, pag hindi pa mature, ang tag natin dyan, yung pabago-bagong isip, tag natin dyan ay, sino ba yan? Isip bata. Malaki na, pero kung mag-isip at kumilos ay parang sa bata. No? Isip bata. Kasi nga, hindi fixed. No? Unchangeable. No? Fickle-minded. No? Changeable. Fickle-minded. Okay? Hindi alam kung ano gusto. Okay? Hindi fixed. No? Ngayon, bakit yung mga bagong henerasyon ngayon ay, allergic to commitment. And any kind of commitment. Bakit? Yung Generation Z, tsaka, ano sumunod sa Generation Z? X. Gen X ba? Ayaw ng commitment. Millennial, mga millennial. Madali magpalit ng trabaho, no? Ayaw talaga. Okay? And ang isa sa talagang nakakapekto sa kanila is yung influence ng Western individualistic culture. No? Yung pagiging, yung individualism, no? Yun yung nagbibigay ng, kumbaga, yun nakakapekto sa pagkukumit ng isang young people na yan. Okay? Bakit? Kasi focus tayo sa tatawag na self-sufficiency, no? Focus tayo sa pagiging independent, no? Focus tayo sa personal achievements. Okay? So, ayaw mag-commit kasi nga meron pa akong gustong gawin, something like that. Okay? Self-centered, no? Self-centered. Itong mga bagay na ito, hindi naman ito masama. These are not bad. Yung mga parents dito, gusto nila, mga anak nila maging successful. Amen po ba? Ano extreme nito? Ang extreme nito, focus na sa sarili at parang wala nang pakialam sa iba. That's extreme. Pero gusto natin mag-succeed sila. Gusto natin yan. Now, the Word of God shows us that commitment is a sign of a healthy and mature Christian life. No? Sign yan, tanda ng pagiging malusog at mature na buhay Kristiyano. Okay, tingnan natin. Si Pablo, ito yung istorya ni Pablo. Ito dahil lang bakit si Pablo ay gustong ipakita sa mga miyembro ng iglesia sa Corinto na siya ay spiritually mature as an apostle. Kasi yun ang paratang sa kanya. Paul, you are immature. Paul, you are fickle-minded. Always change your mind. Hindi maasahan ang salita mo. Wala kang, sa Spanish, wala kang palabra de honor. Hindi mapangahawakan ang iyong mga salita. Yan ang paratang nila kay Pablo. Kaya sabi nila, you are fake apostle. You are not true apostle, sabi nila kay Pablo. Kaya kung babasahin nyo ang unang Korinto, ikalawang Korinto, mayroong pagtatalo si Paul sa mga miyembro sa Korinto dahil sa bagay na yon. So let's read together 2 Corinthians chapter 1, 15, sabay-sabay at sumusunod. Let's read together.
Dahil sa natindi ako ito, pinala ko pumunta muna dyan upang dalawang ulit kayong pagpalain. Pinala kong dalawin muna kayo dyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan niyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi pala? Kung paano ang Diyos ay tapat, kaya hindi ng aming salita sa inyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Verse 19. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin nila Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Verse 20. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito nakakasagot tayo ng amen sa pamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Verse 21. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Verse 22. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. 23. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta riyan sa Corinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. 24. Hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam naming sinisikap ninyong maging matatag sa pananampalataya. Nais lamang naming tumulong upang maging maligaya kayo. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. So, maiksing bahagi ng sulat ni Pablo, makita natin na merong argumento. No? There's argument between Paul and Corinthian members. No? Merong argumento. At it seems like inaayos niya yung problema. Inaayos niya yung relasyon niya sa mga miyembro. At may paratang at nag-explain naman siya na mali ang inyong paratang. Hindi ako ganoon, parang ganoon, no? Kaya one of Paul's purposes in writing 2 Corinthians was to restore his relationship with the church by affirming that he was true to his promises. Natotoo siya sa kanyang mga pangako. Okay? Na siya ay tapat sa kanyang mga salita. Na pag sinabi niya, gagawin niya. Okay? Kapag si Pastor Freddy, hindi ganoon, alam ko, bababa rin ang inyong sa akin, yung paggalak, tama yung respeto, no? Pag sinabi, Pastor, pupunta to. Si Pastor, wala. Bababa ang inyo. Pag sinabi, Pastor, oo, okay, ito ating gabi, pupunta, no? Para tuparin yung salitang oo. Kasi pag hindi, katulad si Pablo, parang yun ang paratang sa kanya. No? Ipinaliwanag niya na hindi siya immature o hindi siya isip bata at siya ay tapat at totoo sa kanyang mga binitawang salita. Yun ang pinaninindigan ni Pablo. Ang paratang ng mga kumakalaban sa kanya sa Corinto, hindi siya totoong apostol dahil sa kanyang pabago-bagong isipan. Okay? Yun ang paratang sa kanya. Siya ay false apostle. Tingnan natin sa ibang bahagi ng sulat niya, 2 Corinthians 11, 12, and 13, I think. Sabi-sabihin natin yung basahin. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming paglilingkod. And then verse 13, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Tingnan natin yung tatlong description ni Paul against these false apostles. No? Tatlo yung kanyang description. Sabi niya, huwad na apostol, madadayang manggagawa, nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Yun yung mga kumakampi doon sa mga miyembro na ayaw kay Pablo. Ang Corinto, isa sa mga iglesia na hindi united. They are not united. Mababasa natin din yung isang talata na sasabi, yung iba gusto kay Apollos, yung iba gusto sa akin, yung iba gusto kay Cephas.
Meron silang kanya-kanyang paborito. Dapat ang church, hindi, isa lang ang paborito. Si Jesus lang. Isang malakas na amen. Amen. We are united with that. Ngayon, ito yung ginagatungan ng mga fake apostle na yung pagkakawatak-watak ng iglesia sa Corinto. How did Paul prove that his apostleship was genuine to his commitment? Paano pinakita ni Pablo na totoo siyang apostol sa pamamagitan ng kanyang pagiging tapat, no? Pagiging totoo sa kanyang mga pangako? Tingnan natin. Number 1, by following Jesus' example. Sabi ni Pablo, totoo kami kasi we are followers of Jesus. Kapag si Jesus ang iyong sinusundan, totoo ka. Amen? Pero pag mayroon ka pang ibang sinusundan, malaki ang question mark. Diba? Ngayon, ang mga Kristiyano, ano ka ba? Calvinist. Ganun no? Calvinist. Ano isa pa? Arminian. No? May mga ganun, no? Hindi na si Jesus, no? Dapat si Jesus lang. Amen? Diba? Jesus lang ay yung sundan. No? Kapag sumusunod ka kay Jesus, if you're following His example, and therefore, you are true. 17. Ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paano ang Diyos ay tapat, sabi nila, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Verse 19, ang anak ng Diyos sa Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, Silvano ay si Silas, no? Ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Verse 20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo, dahil dito nakakasagot tayo ng amen sa pamagitan niya para sa ikalulahati ng Diyos. No? Sabi ni Pablo, kami ay tagasunod ni Jesus. Kung si Jesus ay tapat sa kanyang pangako, sa kanyang lahat ay oo, ang kanyang mga pangako ay laging oo, sa kanyang pangako you can say amen, and sabi ni Pablo, kami rin. Okay? So, sabi ni Pablo, mapagkakatiwalaan nyo kami because we are Jesus followers. Kasi, alam nyo po, si Pablo, isa sa mga apostol na hindi nakasama ang Panginoong Jesucristo. Diba? Yung 12 apostol, okay, namatay si Judas, pinalitan ni Matias. Diba? Lahat yun nakita si Jesus na buhay. Lahat yun lumakad, kumain, natulog kasama ni Jesus. Naglakbay kasama ni Jesus. Pero si Pablo, namatay na si Jesus. Diba? Paano na ni Esteban nung siya naging apostol? Kaya sabi ng iba, hindi yan, take yan, hindi yan nakasama ni Jesus. Pero dito sabi ni Pablo, no? We are followers of Jesus. Silas, Timothy, and I are followers of Jesus. Tanong may katabi mo, kanino ka sumusunod? Ha? Sino ang iyong sinusundan? Sige, sabi mo, sino ang iyong sinusundan? Kapag si Jesus ang iyong sinusundan, and therefore, you are true to your words. Amen. Amen? Amen? Amen. Pag sinabi mo, you are follower of Jesus, and you are not true to your words, and therefore, you are fake. Ay, sinungaling ka pala. Hindi sinungaling si Jesus. Diba? Ay, hindi ka pala totoo. Diba? Hindi ka pala totoo. Kung ikay kay Jesus, ikay nasa katotohanan, and therefore, ikaw ay totoo kahit sa salita. At yun ang sinasabi ni Pablo. Pangalawa, by believing God's promise. No? Sabi niya, hindi lang kami tagasunod ni Jesus. Kami sumasampalataya sa pangako ng Diyos. Kahit ano ba pangako ng Diyos na binanggit niya dito? Verse 21. Basahin nga na po natin ang sabay-sabay para makita natin yung pangako ng Diyos. 1 to ready begin. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo
at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Alam niyo po, kapag sumampalataya ka kay Jesus, tinanggap po si Jesus as your Lord and Savior, ang banal na espiritu mananahan sa iyo. You are possessed by the Holy Spirit. Amen? Ang ibig sabihin, pag-aari ka na ng banal na espiritu. Okay? Yung mga galing sa camp, naiintindihan niyo ba yung message doon? Na kapag nagtalaga ka ng buhay mo kay Jesus, dinagap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, tatanggapin mo siya, tatanggapin mo rin ang banal na espiritu. Babautismuhan ka sa Espiritu Santo. Amen? Kaya nga, pagkatapos mo makakilala sa Panginoon, meron ka ng kaunawaan sa mali at tama at mali. Tama. Noon, walang konsensya. Kahit anong mali gawin mo, hindi ka nakakonsensya. Nakakatulog ka na maimbing, nahilik pa. Hello? Pero pag meron ka nagawang mali ngayon, dahil nasa iyong banal na espiritu, hindi ka matahimik. Kasi ang gawa ng banal na espiritu, ikay sinusumbatan sa maling ginagawa mo. Tama po ba? Because you have the Holy Spirit. Pero kung wala kang banal na espiritu, ano espiritu na sa iyo? Sige, tanong mo sa katabi mo, ano espiritu na sa iyo kung wala kang banal na espiritu? Eh di malinaw. Diba? Ibang espiritu. So, the Holy Spirit is residing in us, dwelling in us. Sama lang sa amen. Amen. That's a promise. And that's not only the promise. Hindi lang yung pangako. Pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, hindi lang na tatahan sa iyo ang banal na espiritu. Ang sabi nito, yung unang dilaw, basahin natin, sabay-sabay. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak. May tatak ka na. Okay? Yung mga baka, di ba, tinatatakan. Sino ito yung nag-alaga ng baka? Tatatakan niya, no? Di ba? Pag ba, si Alfred may baka, maraming baka, maghalo-halo yan, alam niya pa rin kanya, palagay niya. A.F. Alfred Lamano. Ibig sabihin. Kaya Alfred Lamano yan. Okay? May tatak. Okay? Ano ba ibig sabihin ng tatak na yan? Ano pang ibig sabihin ng tatak na yan? Ang promise ng Diyos ay bibigyan niya tayo ng tatak, ang banal na espiritu, bilang katibayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Yung banal na espiritu sa atin ay, ang tawag doon, may tawag doon pag nagbayad ka ng aga, ang tawag doon. Para-serve ka. Down payment. That's the down payment. Wala na mga kabili kasi nag-down ka na. Diba? Wala na kasi meron ka na, it seems like binili mo na siya. Yan, sabi yan. Sold na. Wala na. Kahit pa hindi pa kompleto ang bayad. Parang tayo, wala pa tayo sa langit, pero siguradong pupunta sa langit. Amen. Because of His promise. Yung kanyang tatak sa atin. Amen. Sa mga kasama. Amen. Habang naglalakad tayo, nakikita ng Diyos sa atin na naglalakad. Sold out na. Sold out. Wala pa sa langit, pero tiyak. And sabi ni Pablo na naniniwala kami sa pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Pag sinabi niya ligtas ka, ligtas ka. Amen? Amen. Kahit pa binubulong sa inyo Satanas. Hindi totoo yun. Di ba si Eva? Naloko ni Satanas, no? Dahil binaliktad niya yung sinabi ng Diyos. Ang banal na espiritu, ang tatak at katibayan na tayo ay nabili na at pagmamay-ari na ng Diyos. You are possessed already by God. You are God's possession. Kaya wala na itong pagbabago. Isang lakas sa amen. Amen. Diba? Hindi nawawala ang kaligtasan. Pag ibinigay ang kaligtasan sa atin, walang hanggan. Amen? Amen. Hindi siya magiging walang hanggan kung ito'y may katapusan. Ito nawawala. Di ba? Parang kabalintunaan. Malalim yung salita ni Pastor. Parang, it's so ironic. So ironic that you have eternal life and then temporary pala.
If you have eternal life, that is eternal. Started here up to the kingdom of God. Sama sa amen. At ang katibayan, yung tatak. Yung pangako ng Diyos at siya'y hindi nagbabago. Ika nga, sabi ni Pablo, ito ang aming paniniwala, kaya ito din ang aming isinasabuhay, kaya dapat na totoo din kayo sa aming mga pangako. Di po ba? Sinasabi natin lagi, tamang doktrina, tamang buhay. Sabi lang sa amen. Maling aral, maling buhay. Ngayon, sabi ni Pablo, ito ang tamang doktrina, tamang paniniwala, kaya tama kami sa aming mga pananalita, pamumuhay. Pangatlo, sabi ni Pablo, by doing things with wisdom, gawin ang mga bagay na may katalinuhan. Di lang sila tagasunod ni Jesus, hindi lang sila naniniwala, nanampalataya sa pangako ng Diyos, kundi ginagawa nila mga bagay na may karunungan. Tingnan natin ito, verse 23 and 24. Samahan niyo ako sa pagbasa. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Verse 24. Hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam namin sinisikap ninyo maging matatag sa pananampalataya. Nais lamang namin tumulong upang maging balikan natin yung verse 23. Sabi niya, kumbaga may unang pagkakataon na sabi si Pablo, pupunta ako, dinelay niya. Dinelay ni Pablo. Sabi Pablo, dadaan ako dyan, tapos hindi, nasa ka na Pablo, ba't hindi ka dumating? Dinelay niya. Kaya doon nga siya pinaratangan eh. Kaya may paratang. May paratang sa kanya, dahil nangako ka, pero sabi niya, hindi mo na ako pumunta. Dinelay. Okay? And for what reason? Ano dahilan? Tingnan natin yung verse 24. Ano sabi niya? Hindi sa nais namin paunahan kayo. Yung kulay dilaw lang. Hindi sa nais namin paunahan. Hindi sa nais namin may ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, mamaya makita natin literal meaning ng words na yan. No? Ang delay ng dapat na pagbisita ni Paul sa Corinto ay para sa kapakanan ng church doon. Marahil ay para mapag-isipan pa ng church ang magulo nilang relasyon kay Pablo. Minsan gano'n na, may mga tao na hindi mo pa pwede kausapin pagalit. Kailangan ng espasyo muna. Tama? Dahil pag galit, iba ang lalabas na salita. Kaya hindi mo pwede ipilit. Hindi, mag-usap tayo ngayon. Hindi na pwede. Pwede mamaya. Pahupa muna. Hello. Iba ang salita pag emosyon na naghahari. Tama? Iba. Pag emosyon naghahari. Pag medyo emotional ka, medyo huminga-hinga ka muna. Okay? Okay, mag-worship ka muna. Para kumalma ka, kalma muna. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang. Kalma muna. Kasi pag hindi kalmado, mahirap mag-usap. Mag-usap kayo pero walang mararating. Hello? Pag hindi kalmado, mag-usap kayo pero walang kahinatnan. Tama po ba? Mas marami pang sakit ang maririnig. Right? Right? Kalma lang. Kaya sabi ni Pablo, dinelay namin para pahupahin muna yung emosyon. May wisdom. Dahil pag emosyon, iba talaga no? Iba. Kahit sa mag-asawa, kami ni Joy, we're not exempted with that. No? May mga pagtatalo, pero pag hindi kumalma ang isa, di ba? Meron tayong kasabihan na happy wife, happy life. Kailangan kumalma ka, kalma ka.
Tapos saka kayo rin mag-usap. Di ba? Usap kayo. Pag kalmado na, klaro na, wala nang unos, wala nang malakas na hangin, then talk. At magkakasundo kayo. Tama ba? Yeah. Tama? And that is what Paul is saying, trying to explain. No? Humupa muna ang emosyon at hintayin ang tamang pagkakataon dahil ayaw din nilang basta pilitin o brasuhin. Yun ang ibig sabihin yung, balikan nga natin si Sir Jackie yung verse 24. Hindi sa nais namin kayong pangnan. Ang ibig niyang sabihin niyan, ayaw namin kayong pilitin. Ayaw namin kayong persahin. Yan ang sabi ni Pablo. No? No? Dahil ayaw nilang basta brasuhin mga taga-Korinto na makipag-ayos sa kanila. Basta okay na tayo. Hindi pa nga eh. Hindi pwede pilitin. Ang pagiging impulsive, pabigla-bigla dahil sa emosyon na hindi makatulong sa tamang desisyon. Marami tayong maling desisyon because we are so emotional. Diba? Tama, no? Pero pagpayapan na, tsaka mo na-realize, diba? Ay mali pala yung desisyon ko. Okay? So, sabi niya, ito sa CEV, no? Yung verse 24 pa rin. Tingnan niyo yung, ito yung talagang literal niya. CEV, contemporary. Yung salin, pero mas accurate. Let's read together. We are not bosses who tell you what to believe. We are working with you to make you glad because your faith is strong. We're not bosses. So, hindi kami boss na parang utusan kayo. Basta, okay na tayo ha? Wala kang magagawa. Kahit galit ka, okay tayo. Tama po ba? That's Paul. May wisdom. Nadelay kami, not because I'm not true to my words. Hindi dahil pabago-bago isip ko, may dahilan. And this is the reason. Kaya nga doon sa umpisa doon, sa verse, kung babalikan natin yung unang talata natin, verse 15, 16, maganda na yung dali na usap nila eh. Pagdaan ko dyan, tulungan niyo ako, pupunta ako ng Judea, padala ko ng tulong. Tutulong tayo sa mga mananampalataya sa Judea. Yung pangako nyo, ipunin nyo, dadalhin ko. Pero dadaan ako dyan para kunin ko yung mga bagay na yun. Maganda na. Right? Humupa na yung panahon. Maganda na usapan. Okay? Kaya huwag pilitin. Pag hindi nyo pinilit, humupa, mag-usap kayo, ipapajollibee ka pa niyan. Pakainin ka pa. Okay? So, may wisdom. Sige tayong lahat ko ngayon. Kaya mga kapatid, Christian maturity can be proven by these three things. No? Tularan natin yung halimbawa ni Pablo. By following the example of Jesus. By believing in God's faithful promises. And by doing things with wisdom. Ang Kristiyano, tunay na may ganap na paglago sa pananampalataya o malagong Kristiyano ay Kristiyanong sumusunod sa halimbawa ni Jesus. Kristiyanong sumasampalataya sa mga pangako ng Diyos at Kristiyanong gumagawa na may katalinuhan. Ipamuhay natin to. Isipin lagi natin to at ilapan sa ating buhay. Tayo manalangin sa Panginoon. Amin na kinang Diyos. Kami nagpapasalamat sa magandang paalala mo sa amin sa umaga nito. Bilang mga hindi na batang Christian, kundi mga seasoned Christian. Paratangan man ng iba ay mananatiling totoo dahil sumusunod sa iyong halimbawa, tapat o sumasampalataya sa mga tapat mong pangako at ang mga gawa ay may katalinuhan. Hindi pa bigla-bigla, hindi impulsive dahil
alam po namin, Panginoon, na kung kami fueled by the truth, gagawin namin lahat ng bagay ng may kaayusan. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ang aming puso.